Yes, good more earnings, everyone. It's good to be back. Um, we are now going to start our question and answer session with our medical doctor. And right now, I think he's here. But before that, no, it's been a while since last week we don't have this session na nawala po tayo. But right now, Dr. Ibay is here. So before I call him, I'd like to introduce him first para dun sa mga first time pa lang na attend po sa ngayon. All right. So he is Dr. Ibay is a family physician. He's not just a regular doctor. He's an integrative medicine practitioner for more than 25 years now. And he is a member of the Philippine Academy of Family Physicians Incorporated. At siya din po ay an awarded doctor. Yeah, he was awarded by the provincial government of Quezon, and he is also a celebrity doctor kasi siya po ay iniimbitahan sa mag-guest sa mga TV station, sa mga news reports because of he's been a lead physician during the outbreak of chikungunya in Quezon. So, grabe din po siya dahil siya po ay believer ng ating product and he's been using this in his clinic since then. And hindi lang po siya believer ng product, he is also believer of our business because he's also doing the business, and right now he is also a future star. Actually, he was awarded last year sa ating Malaysia recognition. So yes, let me call on our future star manager, Dr. Alex Ibay. Doc Alex, you may now unmute yourself. Go ahead, Doc. Okay. Good evening. Good evening. Yes, good evening. Yes po. Okay na. Naririnig na ba ako? Yes, Okay, we good can hear you evening. Oh, loud and yes. clear, Oo. Doc. Oo, sige. So, na-miss ko kayo last Wednesday. Na-miss din Okay. namin So, kayo, Doc. good evening. Medyo marami tayo ngayong attendees, nasa more than 200 ang ating nag-join ng Yes. Zoom meeting tonight. Well, nakakatuwa naman. Marami kasi sa alam ko, maraming tayong nag-aabang ng ating Zoom meeting every Wednesday night. Well, so I just like to make disclaimer po. So sabi nga hindi ang ating iTeracare device o ang ating iTeracare product ay hindi medical device. Ordinary household device. Pero bakit si Dr. Ibay ay ginagamit sa mga pasyente na? So first of all ay naniniwala ako sa product because nag-research muna po ako about TerraHairs and then I learned about this iTeracare. So from that time on, and I know na hindi naman po ito makakasama, di ba, sa aming mga doctors. Ang unang sinusunod namin is first do no harm. So nakita naman natin may mga studies na walang radiation. So alam naman natin takot na takot tayo pag sinabing radiation. Takot tayo dyan because of yung side effects. So it is proven po na walang side effect. So non-ionizing po ang tawag natin diyan, non-ionizing. So bali wala at hindi rin po siya invasive. So ibig sabihin hindi po yan katulad ng ating mga ibang approaches or modalities na medyo merong konting invasive let's say yung before nag-acupuncture po ako. So although ito ay a part of traditional Chinese medicine, armamentarium, pero nag-ano pa rin po. Kaya maraming takot pa rin. And then yung other po ating ginagamit din. So ito. So very, very safe. And then napatunayan ko din po ito sa mga aking pasyente, sa mga pasyente ko sa klinik na
very, very effective at maraming tulong. Kaya nga sabi ay, bakit ako po ay sabi ko, ang gusto ko lang ay ma-share ko po itong blessing na ito sa ating mga kababayan natin all over the world po ito. Marami na pong gumagamit ito. And it was proven sa ating mga testimony sa talaga pong maraming natutulong. Let's say, we will not say gumagaling or na-cure. We do not use the word. Pero maraming natutulungan. And marami naman po tayo na alam natin, we can prove it, at marami tayong nakilala na talagang natulungan po ng iTeracare. So let's go ahead na sa ating Q&A. Yes, Doc. We are so blessed na ganyan po yung naging heart ninyo, no, to be able to help others. And we also honor you for dedicating this time and taking, exerting an effort to be here on a Wednesday night. So right now, Doc, wow, we have 222 participants today. And for us, yes, and for us to be able to serve them all, ang gagawin po natin is, syempre, ipaprioritize po natin ang pagbasa ng mga messages para po mas mabilis tayong makasagot, mas marami po tayong masagot. And kung meron po mga clarifications or hindi clear or talaga pong personally kayo po yung merong problem, yun po yung pwede po tayo mag-video on. So it would act like diagnosis, no? I mean, consultation talaga na face-to-face kay Doc Alex Ibay. So, yes. And of course, I would like to remind you po that when you ask, please ask a direct medical question po. As for now, we cannot answer any other question but medical questions para naman ma-maximize natin yung presence ni Dr. Alex Ibay. All right. If all, do you all agree to that? I believe so. So, yes, we will begin now with our question and answer session with Dr. Alex Ibay. But of course, I would like to welcome everyone. Ang dami po. I believe napakadami natin iba-ibang location nito, Doc. Worldwide na naman tayo nito. Yes. Nakakatuwa. Yes, but I believe mga Pinoy, so we can freely speak Tagalog. Of course, nandiyan si Dr. Bunny. Hi, Doc. Alam ko po, nakakaintindi po kayo ng Tagalog. So, hello, yes. Doc Bunny. Yes. All right. So, let's begin. Hello po. Let's begin. First question, Doc, from Miss Feli Phipps. Good evening. Dalawa po ang tanong ko. Grabe na ang gout. Malaki na mga bukol sa kamay. Saan daw po ibublow? Yun muna. Okay. So yung gout po is yung po mga bukol na yun, ang tawag po dahil tophi. Yun po ay uric acid crystals nag-accumulate na po doon sa mga joints. So yung tophi, yung uric acid crystals, sorry to say, hindi na po natin basta maaalis po yan. Pero ang magandang magagawa po ng iTeracare sa regarding sa gout, yun pong mabilis marirelieve yung pain. You know very well na ang pain po ng gout is, ang tawag po namin doon, parang kinukot-kot, parang kinakain na dyan. Yung textbook description po ng gout, yung pain, para daw pong hinangat-ngat ng daga. So masakit na masakit. And honestly, ako po ay nakaranas po niyan one time. So ayoko na pong maranasan. And then yung mga pasyente pong pumupunta sa akin, yan po talaga ang kanilang dinadaing, yung sobrang masakit. At siyempre, as a medical doctor, ina-advise, meron po ako mga binibigay sa kanilang mga medications to lower uric acid and to relieve the pain and inflammation. Pero ang recently po, ilan yung aking naging pasyente na may gout, ang bilis po ma-relieve ng kanilang yung pain pag ginamitan po ng iTeracare. So ganun po ang magagawa ng iTera sa gout. Right. Another question, Doc, na-diagnose ng pteridium, advice for operation, pero ayaw niya magpa-opera. Binigyan siya sa doktor niya ng eye drops. Ipatuloy pa ba ang paggamit ng eye drops po while nagbo-blower? Saan daw po ifo-focus ang pag-blow at importante kayo ko Hello? Yes. Ang pwede niyo pong gawin, ang instead na yung eye drops na, although pwede niyo pa rin gamitin, pero mas maganda gamitin niyo yung charged water mismo ang ipapatak po sa mata.
Ano? Okay. Yung pterygium naman po, makakaya po yan ng matutunaw yan ng itera. So medyo tsatsagain nyo lang po. Although personally, hindi po ako nakapag-try sa aking clinic kasi ang nangyayari po kasi pag mga ganyang cases, ang pasyente po isang beses lang magpapa therapy o magpapaano ng itera, then hindi na po sila babalik. Pero yun po namang pterygium, anyway, hindi naman po yan delikado. Although, pag puhom lumalaki ng lumalaki, pwede pong matakpan yung mata nyo and will result din po sa blindness. Pero madali lang din pong operation din. And itera can help. Meron na po tayong testimonial po na yung pterygium po ay nawala because of blowing with itera. Pwede nyo pong itry. Tsagain mo lang po. Pag blow is 5 to 10 minutes. Pero ano po niya, patakan nyo muna ng charged water para hindi nyo masyado maramdaman yung heat. Para hindi parang nagda-dry up kasi may heat po ang ating itera. So from time to time habang nag-blow po kayo, patakan nyo po. Pag medyo ilang minutes na, drop, maglagay po ulit. Then hanggang 5-10 minutes siguro pwede na po yun. Daily, 2 times a day gawin nyo po. Alright. How about the effectiveness daw po ng itera care for calcified gallstones? Is it safe Calcified to heat? gallstone. Opo. Is it Okay, safe to heat daw po ba the gallstones and dissolve it without future obstruction at the biliary duct? Yes, Okay, so yun po kasi ang pag ako mayroong cases ng may biliary gallbladder stones. So ang inaano ko po doon is yung size ng stone. Sabi ko nga po, mas malaki, mas safer na hindi magkaroon ng pagbabara sa biliary tract, yung Biliary mga duct. common bile duct and yung hepatic duct na tinatawag po natin. Pero pag maliliit, meron po ang possibility na baka nga mag-lodge siya doon sa common bile duct, magbara, and then ito po ay magbabalik sa liver, and then magkakaroon po ng paninilaw. So, let's say, halimbawa, sa itera care ba, kung halimbawa, at magde-dissolve yung gallstone, may possibility ba na mag-lodge sa common bile duct? There is always a possibility po. There is always. Kaya nga po, yung sinasabi nga natin, mas mabuti pa kung malaki, just leave it there. Mas maganda po. Pero pag maliliit, siguro, yun, pwede nyo pong kasi nando din lang ang risk na yan ay mag-lodge sa common bile duct. So kung gagamitan nyo po ng itera, mas maliliit yung kan and then naliless ang possibility po na mag-lodge siya sa common bile duct. Pero yun po ay laging, sabi natin, inoobserbahan. Pero kung laging gumagamit na kayo ng itera pero pabalik-balik pa din po ang pain, siguro it's better to consult a physician or a surgeon para mas ma-advisean po kayo kung ano ang mas magandang gawin na. Kung sabihin, it warrants na surgical intervention, so be it. Huwag nyo na rin pong ipagpilitan na ay kaya ng itera care po yan, ay kaya po yan ng matutunaw sa itera care. So ganun po. Yun ang mas maganda pong gagawin ninyo. Yes. Question from Miss Delia. How to blow daw po pag may ulcer at colon cancer? Okay. For ulcer, so i-blow nyo yung mismong epigastric area, yung sikmura. Ano po? So, pero gawin nyo, mag-inom din kayo lagi ng more of charged water. Makakatulong po ang charged water kung may ulcer. And then, kung iboblow nyo po yung area, yung epigastric area, yung pong sikmura. Yung sikmura, 15 to 30 minutes, 2 times a day. Then sa colon cancer, yun pong whole abdomen, whole abdomen. So, it depends din po kung anong stage na ng colon cancer. Pero sabi nga po natin, for cancer patients, hindi po natin sasabihin na gagaling o mawawala yung cancer niya. Ang magagawa po ng itera care is marirelieve po siya ng pain, yung mga discomfort, at kung halimbawa po ay parang nagkakaroon siya ng yung hindi mahinang kumain, so at least po yun na natutulungan sila. Pero hindi po yan totally na ay gagaling ka pag may cancer, itera care lang gagaling. Hindi po ganoon.
Paano daw po pag may manas na at hindi na nakakaramdam ng ang mga paa? Well, una ay ano ba ang cause ng manas? Kasi yun ang importante ha. Kasi ang manas pwede ba yung problem sa heart, problem ba sa liver, problem ba yan sa kidney, o problem ba sa circulation, lymphatic yung sinasabi natin. So depende doon kung ano ang ang rason kung bakit nagkakaedema, kung nagkakaroon ng pamamanas. So, dapat alam ng magpakonsulta sa doktor, although ang ITERA, ang magagawa niya is para bang i-improve niyan yung circulation. Pero otherwise, kung hindi nyo ititreat yung mismong cause nun, baliwala din po, magpapaulit-ulit lang po yung edema. Saan nyo pwedeng i-blow? Yun po mismong binte. And then, siguro, parang i-elevate nyo po yung binti ninyo. Ano, dapat ay, ano ibig sabihin elevate? Kung nakaupo kayo, yung inyong level ng inyong binti mas mataas, elevated. Then, tsaka nyo po i-blow. I-try nyo po yung gano'n. Pero pag pabalik-balik po yan, dapat magpakonsulta sa doktor para malaman ninyo kung saan po nanggagaling ang edema. Yes. Doc, meron na daw po bang gumaling ang pterygium dahil sa ITERA? Perigium? Pterygium. Perigium, yun nga kanina dinidiscuss natin. Yung may testimonial tayo na gumaling siya sa Okay. ano. Meron tayo, may nakita na ako. Pareha pala yun. Iba kasi Mm-mm. po yung spelling dito. Yung pterygium. Okay. Sa ice din po yun, ano? Yan na yun, yung kanina. Ang tawag Alright. natin sa Tagalog yan, pugita. Oh. Pugita. Ano, kasi lumalakad parang puti. Yun ang tawag. Yun, dito sa amin, pugita. Yun, na, ano ko sa ibang ano, yun din ang term nila. Pterygium. Okay. Benign naman po, wala naman pong kanyan. Ano, although sa iba, lumalaki. May makikita Lumalaki. pong color white na Yeah, parang yung parang mayroong soft tissue ba na color white. Tapos unti-unti siyang lumalakad papunta siguro kaya tinawag ng pugita. iris. Unti-unting pupunta din sa may perang ano sa may iris niya sa ano tapos Oh. hanggang pag nakubera na yung pupil niya, doon siya mawawala ng ano na siya, makukubera ng eyesight niya. Parang nabulag na rin. Oh, that's a very good information. Hindi kasi common yung term. Thank you, Doc, for that. Okay lang po ba tayo gumamit nito kapag may rheumatic heart disease daw po, katulad ng mitral stenosis? Sabi daw po ng cardio niya, need daw niya maoperahan para palitan yung mitral valve. Mm-hmm. Gagaling po ba daw siya sa blower na ITERA Mm-hmm. Care? So, like what I have said kanina, ano, we will not use the word gagaling, okay, or cure. Pero pag gagamitin mo yung iTera Care, so maraming maitutulong sa iyo. Unang-una, kasi pag sinabing mitral valve stenosis, yung mitral valve mo, hindi na masyadong nagpa-function. So para nagkakaroon ka later on, yung tinatawag na panghihina because of congestive heart failure. So yun po ang mga pinanggagalingan. So kung gagamitan mo ng iTera, mai-improve yung mitral valve function mo. Mag-i-improve po. So, and hopefully, baka tuluyan ng it will go back to its normal function. Makakatulong daw po ba ang ITERA Care sa severe aortic stenosis? Okay, so, although hindi ako nakakita pa ng testimonial and personally, hindi rin po ako nakakapagtit kasi pag mga ganyang cases po, syempre ano po yan, cardiac problem. So nire-refer po natin sila sa isang cardiologist, lalo na kung severe na, severe type, syempre marami na po yung symptom. Pero pwede nyo pong itry. Anyway, hindi naman po yan kung pupunta man kayo sa doktor, always i-advise sa inyo kung may severe aortic stenosis, surgical ano po yan. Surgical po yan ang gagawin nila. Open heart surgery po kasi ayusin yung aortic valve niya, pwedeng palitan yun. So kung habang, let's say, at ayaw nyo magpa-opera, you can try po na gamitin ang ating iTera Care. 80 I-blow nyo years po old. dun sa, blow nyo lang po sa heart, sa tapat ng heart. Yes po. 80 years old na po, Doc. Ikaw po, siyempre hindi na siya magpapa-opera. So, Mm-hmm. there's no harm in trying. Try nyo lang po. Gamitin nyo. Tsagain nyo lang. Alright. Ito po, si Miss Ems, ang tanong niya daw po, nagdadialysis na daw po siya twice a week.
gumagamit na ng iTera BioLite, konti lang ang tubig na iniinom dahil po may limit sa tubig. 1 glass lang daw po iniinom, tumaas ang BP to 188/100 po at mabilis ang heartbeat. Ano daw po ang gagawin? So, twice a week. Okay, so alam mo pagka mga CKD patients, sabi nga natin is kahit naman sila magpa-dialysis, actually hindi rin bumababa ang creatinine. And then siguro mapapansin nung iba, nung may mga relatives na nagda-dialysis, parang parang walang improvement. Minsan padagdag ay padagdag pa ang gamot niya, and then later on, instead na 2 times a week, baka maging 3 times a week pa. Pero kung gagamitan ng iTera, at least, yung sinasabi ko, we cannot revert back sa yung dating function. Hindi natin pwedeng ibalik doon sa dating kidney, yung function ng kidney niya. Pero at least it can improve. It can improve. So meron tayong mga patients, meron tayong yung kasama sa Davao na naging maganda ang improvement ng iba nagbaba ang kayang creatinine, naging from 3 times naging 2 times na lang, and yung kanyang medications nabawasan, at plus yung kanyang activities ng daily living parang nabago, na dati parang nanghihina, ngayon nakakapag-drive na siya. So meron din ako mga dito, mga personal, na ganun ang nag-i-improve yung kanilang yung imbis na dati lagi napapagod right after dialysis, sila ay nanghihina. Ngayon, medyo mas maganda na ang kanilang pakiramdam. Pero yun na nga, hindi natin masasabi na babalik. Yun, yung isang case natin, na talagang nagdumanda, talagang totally parang tawag dito 180 degrees na bumalik siya do sa kanyang buhay, pero yung iba naman at least nai-improve ng konti. So yun ang may tutulong ng iTera, pero hindi natin sasabihin na ay mag-iTera ka at bukas-bukas hindi ka na magda-dialysis, bukas-bukas okay ka na, ang creatinine mo hindi po ganoon ang mangyayari. Dok, tumataas daw po ang BP niya. Kasi limited yung iniinom niyang tubig. Although ganito yan, siyempre kasi nga ang problema nga with yung chronic kidney disease, hindi na nga nagpa-function yung kidney niya. Kaya marami talaga sa may chronic kidney disease, halos wala na silang urine output. Kaya nga dumating sila doon sa stage 5 ng CKD, kasi yun ang tinitignan nga doon yung urine output, yung eGFR na sinasabi, yung eGFR kung tawagin yun. So yun yung mini-measure nila kung alan yung ilalabas na o urine output na ng pasyente. Doon nila parang tawag dito yung tinasabi kung anong stage ka na. Yung creatinine mo plus yung age mo plus yung kinukumpute nila yun doon. So kaya tumataas ang BP kasi nga ay tawag dito, yung isa sa mga complications ng chronic kidney disease ay yung pagtaas ng blood pressure. It's not really yung dahil konti ang iniinom niyang tubig. Kasi yun na nga yun, kaya nililimit yung tubig kasi nga hindi na mailabas ng kidney mo yung tubig na yun. Yun lang yung kaya ng kidney mo na i-process na mailabas. Kaya limited. Pero although meron akong nakikita din na nag-a-advise na let's say katulad ng ating charged water. So kung 500 ml, you can try na gawin mong 1 liter. Yes, baka pwedeng dagdagan. Di pwede kasi yun yung usual advice. Pero alam mo pag minsan hindi rin Pag may nababasa kasi ako tuloy ako nagre-research pero nagsasabi na hindi mo kinakailangan i-limit ang tubig mo. Mas maganda nga iminom ka ng maraming tubig. So the more na parang naka-hydrate daw yung kidney mo and then nailalabas. So kanya-kanyang din yan Since especially Doc, we are applying heat, 'di ba? Ang BioLite po, merong heat 'yan. So baka i-check lang
tingnan po kung iinom ng tubig, kung wala naman, kung hindi naman po nag-worsen yung kanyang condition, pwede pong Yes. dagdagan po, no? Pwede, oo. Yun na nga, yan, oh. Ayan. Kung sabihin ay, although, sasabihin is limit mo, pero you Mm. can try. Yung bang, Try, sabi na, yes. i-try mo. Halimbawa, Correct. 500 lang ml ang sabi, gamitin mo yung Mm. ating charged water, make it 750. All right. Okay, kung medyo mas parang okay lang, wala kang yung feeling ng, alam mo pang feeling nung over ang tubig mo, nagkakaidima ka, para Mhm. ka madaling mapagod, bloated yung tiyan mo. So kung wala Mm. ka naman ganun, so idagdagan mo hanggang sa 1 liter. Then hindi naman mabilis, in time. So halimbawa, nakita and then kung napansin mo, mas gumaganda ang pakiramdam mo doon, edi ituloy mo lang yun. Pero paunti-unti. Huwag mo naman bibiglain na, ay, okay na ako. Pwede na ako minom ng maraming tubig. Sabi, dapat 2 glasses before the, 2 glasses after. So, hindi rin yung gano'n. Inaano Correct. nyo. Yes. Inaano nyo yung sarili po ninyo. Pinapakiramdaman. That's right. So I hope po clear na po ito dun sa nag-ask regarding dialysis. Ngayon naman po, Doc, ito naman po, 89 years old, may Parkinson's disease. Tapos diabetic din daw po siya. Well, mo, sa totoo lang, lately kasi ang dami ko nang nagiging pasyente na diabetic sila for such a long time. Pero ngayon, medyo sabi ko, nakokontrol na yung kanilang diabetes, ng kanilang blood sugar. So, although nga, sabi nga natin, pag elderly, ang advice ko sa kanila, anong advice ko sa mga elderly? Huwag na kayo mag-diet, hindi naman sa diet, kundi huwag na kayo mag-restrict ng kung ano man. Kumain lang po kayo yung normal lang na kain. The more kasi nagre-restrict kayo nitong ganito, ganon. Tapos, let's say, halimbawa, katulad nung dati, sasabihin nyo sa akin, iuntian ko po ang rice ko. Okay, inunti ang rice. Pero pinalitan naman niya ng biskwit. So yung biskwit, katulad na rin ng and then lumalabas pa, mas marami pa yung biskwit na kinakain niya sa rice na kinakain niya. And then minsan yung sabi nga natin, marami tayong hindi natin akalain na hindi matatamis pero nakakapagpataas pala ng blood sugar. So pwedeng yun ang Correct. case ng diabetes niya. Meron Mhm. siya mga kinakain ng mga, kasi sasabihin bawal ang may mantika, bawal ang may tabak, bawal ang ganito. So anong kakainin? Puro carbohydrates, puro ganito, ganun. O, edi lumalabas, All lalong the tataas ang more. blood sugar niya. And then ang isa pang ina-advise ko diyan, dapat sa isang diabetic, hindi po yung gamot ang mag-a-adjust. Dapat yung pasyente ang mag-a-adjust para hindi madadagdagan ang gamot niya, at the more dapat ay paunti. And right now, nakakakita ako ng pasyente ko na pinapatigil ko ang kanilang medications pero hindi na tumataas ang kanilang blood sugar. Meron. Kasi kami, ang dati kasing na mga doktor, ang diabetes kasi ay walang cure. Hindi na cure, and then it's progressive pero hindi na po. Ang Wow. laging ko is, kung ang pasyente ang marunong, dadating ang araw na pwedeng hindi na siya maggamot. Wow. Marami na po ako naging ganyan. Meron na po ako naging ganyan. Paunti ang gamot. Sabi nga nila, kung tagal ko na po doktor na nagpapa-check up, ganun lang po pala dapat ang gagawin ko. Kasi yan, pag ginagawa ko sa pasyente, sisimulan ko yan, ano ang kape mo, ano ang almusal mo, anong merienda mo, ano ang iyong tanghalian. Tinatsaga akong tanongin hanggang midnight snack. Then iisa-isahin ko yon, i-explain ko sa kanya bakit ito. Pero sa totoo lang, hindi ko nire-restrict ang kanilang mga, let's say, kahit may gata, kahit may taba, kahit lechon, kahit adobo, kahit ano pang kainin nyo, pero may pinapalimit lang po akong pan. So, natutuwa sila. Kaya siguro sila gumagaling dahil hindi na sila nai-stress kung anong kakainin nila. Yes. Oh, Okay, nagiging so happy yun, na sila, Doc. yan. Oo. Kasi sasabihin nga nila, tagal ko na pong hindi kumakain ng may gata. Matagal na Nadidepress pong hindi tuloy. kumakain ng baboy. Kasi sabi po nung dati ko, doktor, masama po ito, masama. O sabi ko, simula ngayon, kainin mo na ang gusto mo, pero ito lang ang hindi. Okay, with regards to, lumayo na tayo, sa, isa? Diabetes. It's Parkinson's. Parkinson. So yung Parkinson's is neurodegenerative disorder. So dito lang po ang niyan, ha? Sa front of the head. Doon nilang po i-blow yan. 15 minutes or
You can do it as long as 30 minutes, 2 times a day. And then makikita niyo po improvement in time. In time magkakaroon po ng improvement yan. Marami na po tayong yung Parkinson's disease ay very na po yan sa Itera. Marami na po tayong testimonials na talagang gumagaan yung condition nila nag-improve po because of Itera. That's our very first testimony in the Philippines po, Parkinson's disease. Yes. Yes, very significant. And Doc, tutuloy lang po yung doon sa dialysis. Medyo problematic po yata talaga ito and really wants to know, no? Noong first time daw po na gumamit ng Itera BioLite, pinapawisan pa siya. Umiinom din po siya ng blowered water, 1 glass lang po dahil may limit nga. Okay lang po ba na konti lang ang water intake? Kasi bakit daw po hindi na siya pinapawisan? Baka kulang na sa tubig, Dok, no? Yes, oo. Di ba nga pagka, siyempre yung BioLite or Itera, siyempre may heat din na nagja-jam ng heat. So, medyo hindi naman na-dehydrate, pero kaya kinakailangan yung So, yun na nga yung advice natin kanina, you can drink more than 500 ml. Try it muna po. Halimbawa, for this ilang days, or gawin yung 250 ml. Kung yun na nga, kung wala kayong feeling na parang kayo ay namamanas, yung mukha, o kaya yung bloated, o kaya nagkakaroon ng edema, tuloy nyo lang po, 1 week. Then after another week, i-increase nyo po sa 1 liter. Pero hanggang 1 liter lang, hindi naman po padami-padami. So at least yan. And then in time, tignan niyo po, baka mamaya magkaroon na kayo ng urine output. May nangyari pong ganyan sa akin po na na siya ay matagal na, 3 times a week nagda-dialysis. Years na po, more than 3 years na, yung pandemic pa na, wala siyang urine output. Nung gumamit po siya ng Itera, nagulat sila. Kasi nagkakaroon na siya ng urine output as much as 100 ml daily. Nung una po, totally wala. Alright. Wow, that's a very good news. Doc, meron pong nagtatanong, may client daw po siya na naoperahan sa ulo, tinanggal ang bao, then ibinalik din. Interested daw po siyang gumamit ng Itera Bio. So, is it safe po ba na sa case niya ang Bio o Pro lang ang gagamitin? Pwede kasi wala naman kung tinanggal yung pinakang skull niya, pwede naman gumamit ng Itera Bio. Pwede po. Kasi ang isang lang naman kasi natin doon is wala lang implant, walang foreign body na introduce sa kanya. So, pwede pong gamitin yung Itera Bio. Pwede po ba, Doc, tinanggal yung bao, pagbalik walang implant? Na i-delete po ba yun? Yung skin, pwede. Oo, maraming ganun. Okay. Tinatanggal yung kaya malambot lang yung part ng tinanggalan ng skull. Malambot lang. May skin pa rin. Alright. So, hindi na kailangan ng mga implant para Hindi naman, pangdugtong, no? hindi. Oo, hindi. Akala ko Hindi. lalagyan po ng tornilyo, parang si Frankenstein. Si Frankenstein. Alright. From Miss Nona, kung meron po knee pain, pwede rin po ba mag-spray ng charged water sa knee para mas makatulong sa healing process? Yes po. Pwede po. Ayan, pwede. Wow, alright. Meron po ako nakikitang mga naka-raise ang hand. Please turn your video on. I-consider po natin ito kung kayo po ay personal po yung question ninyo. I mean, kayo po yung merong problema para po magkaroon kayo ng face-to-face consultation with Doc. But if not po, pa-type in na lang po ng question please para po, we are already 238 po kasi. So, para po hindi tayo masyadong magtagal. Maraming salamat po. Okay, another question, Doc. Nasagot na. Okay. Bago lang daw po siyang gumagamit ng Itera, pag nag-blow daw po siya, ang feeling niya mabigat ng pakiramdam. After, parang medyo nahihirapan daw po siya huminga. Normal daw po ba yon? Yes. So, part po yun ng healing crisis. So, yung healing crisis, ibig sabihin po nun, nagwo-work na sa inyo po yung ating device. So, isang indication po yun na yung mga toxins po ninyo ay nawawala na sa katawan. So, parang po nagkakaroon yan. Kaya yung tinatagpong healing crisis. Ibig sabihin po, tumatalab sa inyo ay yung device, yung Itera.
And then, Alright. so, ang gawin niyo po ay iinom kayo ng mas maraming charged water. Yes, so that's very normal. Huwag pong matakot. Ituloy lang po yung paggamit ulit. Okay, from Miss Vera, paano daw po ang pag-blower sa may fever with tonsillitis at sinusitis? Meron daw pong small cyst sa loob ng ilong. Okay, sige. Ano muna. So, gargle ng ng charged water. So, gargle ng charged water. Then, if ano lang po, diretso po sa mismong itong area na to, or mas maganda kung nakanganga at saka nyo po i-direct yung light doon sa mismong loob ng bibig ninyo, sa mouth. Ganun pong gawin. 15 to 30 minutes. Pero mas makakatulong kung mag-gargle ng charged water from time to time. Ano ba? Magbumog kayo, mag-blow. Tapos mga ilang minutes, gargle ulit, tapos blower po. How about sa sinusitis, Doc? Meron na daw Doon din, small cyst. dito sa area na to. Kasi Diyan ang lang sinus diretso. natin, ang sinus kasi natin nandito, yan, meron dito sa gitna at meron dito maxillary, frontal, and ethmoid sinus. So doon po sa area na yun. Inom din po ng maraming charged water. Alright. Ayan, meron po ako nakikita nakataas ang kamay and naka-video on na. Please ask a direct medical question lang po. Salamat. You can now unmute yourself, Miss Karine. Go ahead po. Hello po, Doc. Yes, Good good evening evening. po. Good evening. Thank you po sa time and sa mga added knowledge po sa aming lahat. Kanina po nagtanong po ako about dun sa case ko po, Doc, sa gallstone, about calcified stone. So far, okay naman po yung Doc. Nag-start po ako ng iTeracare. Actually, matagal na po. And then lately lang binigyan kasi kami ng gift ng ninong ko. So nag-resume po ako at lately ko lang nalaman na may gallstone ako. And then napansin ko po nung second day ko sa pag-iTeracare is merong parang pulsating na part po dun sa right upper ko. Possible po ba na while nag-therapy ako, nag-ano din po yung calcified stone while po yung napapenetrate po yung heat. Okay lang po yun siya, Doc, yung ganun na effect. Hindi naman po siya pain, parang pulsation lang po siya. Parang nagpapalpate yung pakiramdam ko po dun sa na area. So yung tanong ko ay gano'ng kalaki yung gallstone mo? 2 cm po, Doc. 2 cm. So malaki na 2 cm. From 2 cm, naging 1.8 po siya. Nung na-diagnose po ako last year, 2 cm, naging 1.8 po siya. Nung 3 months ago, hindi pa po ako nagpa-ultrasound ngayon. Nagtitake lang po ako ng tsangka at saka yung apple cider, mga ganun lang po, Doc. At saka yung sa diet lang po. Pag may nakakain po akong bawal, yun nga po parang nag-GERD ako yung feeling na ganun. And then lately, parang 2 days ago lang kasi ako nakastart. Kasi nga, binigyan kami ng ninong ko nitong iTeracare. So nag-continuous po ako morning, afternoon, tsaka evening po. Yun po yung siguro abrupt po na or normal lang po yung effect na parang nagpo-pulsate siya. Okay lang yun. Every time Okay lang yun. mag-ano po ako. Wala naman kung anong ibig sabihin na So pero dapat kasi namo-monitor mo yung iyong gallstone every 3 months para nakikita Doc, kung nag-ultrasound pa ako, Doc. dapat ganun So normal lang yun naramdaman mo, lang po siya, nagpo-pulsate. Okay lang yun. So And kasi then yung kasing isang concern kasi kanina, yun, ewan ko kung na-misinterpret ko, kung kasi malulusaw, matutunaw yung gallstone, may possibility ba na ito yung mag-lodge dun sa mga... ako din yung nagtanong dito kanina po, Doc. So, merong possibility. Siyempre, ganun nga. Kaya nga, inaano ko kanina is the bigger yung stone, yung let's say 2 cm, mas okay yun. Mas okay yun. Kasi yung mga... Single lang po na gallstone, Doc. Mga 0.5 lang o 0.3 cm ang gallstone. Kasi minsan, yan inilalagay sa report is yung cumulative size, yung total size ng pag nag-accumulate, pag pinagsama-sama mo yung stones, yun ang nilalagay nilang kwan. Pero iba rin kasi kung yung isang individual stone ay ganito kalaki katulad sa iyo. So medyo lang yun, medyo safe lang yung ganun ka. So anyway, kung talagang kwan ay i-advise sa inong doktor na kung pabalik-balik ang pain after using iTera, ganun pa rin. So tanong mo sa surgeon kung mas mabuting gawin sa iyo. Alright. And yung sorry po, Doc, yung second question ko po, Doc, hindi pa kasi na-read ni ma'am. Yung about po sa autism, kasi yung child ko po, meron po siyang signs ng autism spectrum.
Kung meron na po yung ano doc, meron na po bang testimony? Hindi pa kasi ako nakapag ano, yung meaning ko lang nagsabi na meron daw, but Meron based na, no? po sa ano niya. Paki-search mo lang, pero meron na. Okay Mm. po, doc. And then kung mag-try po ako sa sun ko po, doc, i-blow ko lang po yung sa brain part, sa head area ba, or sa Sige, spinal yung sa area po? frontal area. Same lang din po, doc, yung ano, like 5 to 10 minutes after po ng step 1 to 10 po. Oo, sige. Hanggang child naman yun, ano, bata pa, ano? Opo, Oo, 4 sige. years Okay, old, doc. okay, sige. Oh. Thank you so much, doc. God bless Okay, po. Thank welcome. you po, Mamay. Alright, thank you. Ayan. Another one, kanina pa po ito siya nagtataas and right now naka-video on na siya. So, I think this is also a personal question, ano. I mean, sa kanya po. Alright. You can now go ahead, Mr. Manuel Maglasang. Hello, Doc. Gandang gabi po, Doc. Good evening po. Ano, Doc, nag-ano ako, may na-encounter ako na therapy ko na pwede ba sa ang Theracare sa yung mga lupus patient? Kasi mainit yun eh. Pwede ba natin Yes po. Although yung lagi ko na po na-advise nga daw po is for pag lupus is bawal mainitan. Yes. Actually, yung sinasabing bawal mainitan is yun yung direct po ng sunlight. Ano po? Okay, pag yun kasi yung UV light ng sunlight pag masyado pong yun po ang parang pinapa-avoid. Pero with our Theracare, pwede pong magamit po yun for lupus cases kasi ang lupus po is an autoimmune disease. Autoimmune disease. Pag lupus, yung SLE kung tawagin po natin, multi-organ po yan. Nagsimula po yan pero ang magagawa po ng ating ITERA is i-regulate po yung immune system. I-regulate. Kasi pag sinabi po nating autoimmune, overactive yung ating immune response. So kaya nagkakaroon po ng reaction sa katawan natin. Kumbaga, yung sarili din natin ang sumisira sa sarili natin katawan. So with Theracare, i-regulate niyo pa, i-modulate niyo po yung ganun po kagaling. Sabi nga, di po ba, ang atin pong katawan ay may sariling kapasidad para pagalingin ang ating sarili. So ang Theracare po tutulungan, i-regulate po yung immune system natin, i-regulate po yung glands natin para maging back to normal po ang response po ng katawan. Walang problema, Doc. Okay ram, patuloy ko ang pag-therapy sa kanya kasi yes, pwede po. Then, yun sa mga areas po na may parang mga lesions siya, usually kasi lupus po, yung may butterfly lesions, meron po yung mga kung anong sa balat. Pwede nyo pong sprayan yun ng charged water and then i-blow nyo po yun. Pero ang very importante po kasi sa ating ganyang cases is yung basic protocol and concentrate more on the spine. Okay, thank you very much, Doc. Okay po. Thank you. All right. Let's go back to the chat messages, Doc, from Sir B. Nagka-stroke po last October 2023. Pwede at safe po ba ang ating Theracare Classic sa may enlargement of the heart? Gumagamit daw po ng unit since December. Pwede po. Pwede po. So pag lumalaki po ang puso, so depende ko kasi kung ano ang naging cause ng paglaki ng puso. Usually po yan ay number 1 is yung may hypertension. May alta presyon. So kung meron po siyang kumbaga congenital heart disease o acquired yung mismo sa puso. So pwede rin po mag-cause yan ng paglaki ng puso. So depende po kung ano. And pwede nyo pong gamitin. Well, so ang ano po natin dyan is ano ba yung dahilan kung bakit lumalaki ang puso. Kung outside sa puso, katulad nga hypertension or other case. So yun po iti-treat. Kung may hypertension siya, dapat makontrol yung hypertension niya. And then secondary lang po na makakatulong yung ITERA para maano po yung puso niya. Pero ang pag may cardiomegaly na usually po hindi na po yan babalik doon sa dating normal size. Kung man po konting-konti lang ang ibabalik pero hindi na po yan babalik doon sa dating size po. Ang ating kasimpong heart ay muscle. So kung po yan ay na-overwork ang muscle natin, let's say po yung ating mga muscle din sa ating mga extremities, di po pagka tayo ay
overwork lumalaki sa binti. Paglakad tayo ng lakad, o athlete tayo, di po ba? Malalaki yung mga nagwe-weightlifting, di ba? Malalaki ang mga muscle po nila kasi ang heart po natin ay muscle din. So, kung ang nag-overwork po ang ating heart, lumalaki po. Yun ang cause ng sinasabing cardiomegaly. So, yun pong cardiomegaly po yun, hindi na po yun basta-basta babalik dun sa dating normal size po ng heart. So don't expect po na ay gumagamit ng Itera, bakit sabi ganun pa rin? Hindi nga po ano. So ang dapat po ano po na concern natin doon ay ano ang dahilan bakit lumalaki ang puso. So yun po ang ititreat. Alright. Another stroke case po, Doc. 10 years ago daw po ito na stroke. And then di na ulit nakakapagsalita ng maayos. Tapos left upper body po ay hindi na maigalaw. Saan daw po dapat i-blow? Okay, so sabi niya ay yung left affected, doon nag-manifest yung paralysis niya. So ibig sabihin noon, kung left nag-manifest yung paralysis, ibig sabihin the right side of the brain nagkaroon ng injury. Okay. So ito yung binabanggit ko sa inyo before. Yan. Although ito ito yung book about yung brain injured. Although ang ano niya is brain injured child, pero itong author nito, he is a physical therapist. Okay? So doon sa facility niya, yung sinasabi nga niya na di ba, as a physical therapist, sabi nga niya, ang ginagawa lang niya is yung tinitherapy lang nila yung mga exercises and then para mag-move itong paralyzed. Pero sabi nga niya, kung hindi nyo ititreat yung affected brain, wala ring mangyayari. So ganun po yung principle na principle na ginagamit ko po sa aking magte-therapy sa clinic. So kung yun nga, kung left side ang naapektuhan sa kanya ang na-paralyze. So doon niyo po ibublow sa right side of the brain kasi na doon yung injury niya. So ito po mga 15 minutes. Ganun po ginagawa ko. 15 minutes po dito. And then another 15 minutes or hanggang 30 minutes po dun sa affected limb. Ganun po. Kaya lang more than 10 years na medyo matagal na po yan. Siyempre, mas matagal na po yung injury, mas matagal po na makaka-recover. Kasi po yung brain cells niya po dito na hindi po na matagal po yan bago mag-recover po, bago mag-regenerate. Kung naagapan, mas mabilis din po ang recovery. So yung naging pasyente ko po no na 1 week na nagkaroon siya ng stroke. Then after a week, nagpunta na po sa aking clinic. After 5 sessions lang po with, every other day, 5 sessions, nakabawi na po siya, nakakasalita na before meron po akong interview po noon, na po sa Iteracare Testimonies, inikuan ko po yun, nag-share din po ng iba. After 5 sessions lang po, 30 minutes lang po yun na actually, hindi ko na nga nagawa ang basic protocol direkta sa brain at saka po sa extremities. After 5 sessions, nakakasalita na siya, nakakalakad na siya at gusto na niyang bumalik sa trabaho. Imagine. Wow. Yes. Yun kasi, yun nga po, kung mas maagap na treat, mas mabilis din ang recovery. So ganun po, pag meron kayong nakilala na anuhin niyo po agad, lapitan niyo agad, sabihin niyo agad na matutulungan kayo ng Itera. Yun lang po gawin. Yes. So ito po 10 years na dapat po talaga pasensya. Yes, Magpasensya, magtiyaga sa pag-blower kasi baka mas matagal po. Yes. Alright. Thank you, Doc. Meron daw pong client si Miss Josabel na chronic disc bulge. Suggested for operation na po siya. How can Iteracare help po? Alin niya? Pakiulit. Chronic disc bulge. Chronic disc bulge. Okay, so si Doc Bani ang authority natin. Siya may experience actually sa Pero ganito, pag sinabing chronic disc bulge, dun sa kanyang yung vertebra, kasi meron niyang pong yung disc na sinasabi, So pwedeng nagkaroon po ng trauma or minsan po ay nagbabulge yung disc niya. So pag nagbulge po yun, merong maiipit na nerve. So yung naiipit na nerve na yun, ano yung na Wow, naputol po yata si Doc Alex.
Opo. Doc Bunny, sabi niya naman kayo daw po yung may authority with that. Can you please share po while we're waiting for Doc Alex? Yes, regarding sa bulging disc, I for one, ako mismo naranasan ko yan. Masakit yan. Masakit yung bulging disc. Umiipit talaga siya sa ugat. Kasi yung spinal cord natin nandito yung mga disc nasa skeleton natin. Makikita mo, stripe yan, mga disc yan. Nag-collapse yung disc ko. Umipit siya dun sa nerve ko. Pero, sabi ko nga sa mga kliyente ko, mga customers, okay lang magkaroon ng spinal. Ang tawag po natin dyan is spinal stenosis. Okay lang magkaroon ng ganun, basta hindi lang masakit. Ang pinakamalaking problema dyan, yung pag naramdaman mo na yung sakit, doon napapasok ang anxiety, dumaan ako sa depression. Pero ang gamit natin pagdating sa iTera Care, itutok nyo lang po, subukan nyo lang po. Sa personal ko pong naranasan ay ang laking tulong po. Nakatulong po ng malaki. Nakakapagluto na ako ng matagal, nakatayo. Dati 30 minutes lang, wala na, hindi na kaya ng katawan ko. Akala niya siguro So, ay nawala ako. correct. Sorry, Doc. Ay, sorry. Sorry. Okay lang, Doc. So, nung nahiga ako, nawala yung aking sakit. Pero after nung gumamit ako ng iTera Care, one day nag-reduce ng 50%. The second day, nag-reduce siya ng 80%. The third day, may kaunti, pero basically, halos wala na. Pamisa-minsan ginagamit ko yung iTera Care. Mabisa po sa aking pananaw. Sa akin po lang ito. Ito'y personal. Hindi ko po masabi yung ibang tao dahil meron po tayo. Pinoprotektahan po natin ang ating company dahil hindi po natin tinuturo na ito'y nakakagaling. Tama po yung sinabi ni Dr. Ibay na hindi po ito direktang nakakagaling. Okay? Ang tinutulungan po nito yung katawan natin na nagpapagaling ng ating sariling katawan. Ayun po. Alright. So, yun lang po. Maraming salamat po, Doc. Thank you so much, Thank you very much, Doc Bunny. So Okay. glad you're Walang anuman. always there. If someone Yes, asks eksakto, about Doc. vertebral. Yes, Yes, sakto, ano? Oo, sakto po. Oo, okay, Nawala sige. po kayo eh. Sige, actually, ine-explain ko nga yung ine-explain ni Doc Bunny kung ano yung mechanism, ano yung pathophysiology, kung bakit anong nangyari sa disc bulge. Yun na nga, yung disc, naglumabas din yung nerve, pag naipit, dun yung matindi ang sakit. So, dun tutulong na malaki ang iTera pagdating sa ganyang cases. So, thanks, Doc Bunny. Wow, thank you. So that's two doctors, anong tawag doon? Advices. Thank you po, Doc Walang Bunny. anuman. Another Wala, ano? question. Yes, another question po from Sherlina. May fatty liver daw po, pwede po bang gamitin ang iTera Care? Yes po, ang fatty liver. So, ang fatty liver, okay, although na-discuss na natin ito before, ang fatty liver, sabihin may accumulation ng fats sa liver. Pero yung fats po yun, hindi po yan galing sa mga malalangis, mamantika na pagkain. Hindi rin po yan galing sa taba ng karne, baboy man, baka man, or whatever sa manok. Yan po ay nanggagaling sa excess sweets and excess carbohydrate. So yun po ang pan. Number one po dyan is yung lifestyle. Ano po? And then ang magagawa po ng iTera sa atin is yung ano po niya na yung inflammation. Kasi number one po kasi ang tawag po dito tawag dito yung pong excess nating carbohydrates is turned into fats. At yung fats po yun na hindi naman nanggagaling sa fatty foods or malalangis, yun po yung nag-accumulate sa liver. At ang delikado po kasi, pag nag-accumulate sa liver, later on, pwede po tayo magkaroon ng liver cirrhosis. Ano po? So pag nagkaroon ng liver cirrhosis, alam niyo naman po, ayan, mas pong sari-saring komplikasyon na. So, mas maaga po. So, paano gagamit ang iTera Care? Itapat nyo lang po, i-blow nyo lang po yung right upper quadrant o yung upper abdomen po sa right side po. Doon nyo lang pong i-blow yun. Yung tapat po ng meron yung lower ribs natin, di po ba yung tadyang natin pag ginaganyan may matigas. So i-blow nyo lang po doon, 15 to 30 minutes, 2 times a day. Pero malaki pong bagay makakatulong yung ating pong lifestyle na sinasabi.
Yes. Yes. Ang father ko po, gumamit po ng Itera Care, fatty liver, at yan po talaga yung nakaka-relieve every time po nagpo-persist yung pain. So, very effective po. Another question from Miss Josie. Nakakatulong po ba ang Itera sa polycythemia vera? Yung bone marrow nagkaroon ng excessive production of red and white blood cells. Saan daw po pwedeng i-blow sa katawan? Sige po, ang polycythemia vera, kung po yung mga kwan ay anong tawag dito, anemic, ito naman po sobra-sobra ang kanilang production po ng red blood cells. Ano po, ng ng hemoglobin, kaya yung kanilang hemoglobin, yung kanilang red blood cells, dumadami. So, alin po ang pwedeng, kasi ang Itera po, nire-regulate po ang ating glands, nire-regulate po ang ating production. So, ang pwede nyo pong i-ikwan po diyan is yung una yung ating spine, long bones, kasi na doon po ang ating bone marrow, yun po ang nagre-regulate po kung saan ipadadala yung ating mga stem cells. So, ganun po. Alright. Pwede daw po ba sa anal fistula, Doc? Yung anal fistula kasi, medyo, kasi nagkakaroon ako ng cases ng ganyan dati, nakapag-opera na din ako ng ganyan. So, bali yun ay, itry nyo. Meron ako kasi nakita na parang nagbigay ng testimony na regarding that. Pero as ginagawa ko yan, medyo pwedeng itry nyo doon sa may mismong rectal area. Baka po sakaling maghihil yun. Kasi ang nangyayari dyan, diba, punta kayo sa doktor, bibigyan kayo ng antibiotic, maghihil yun, yung fistula for some time. Pero pag ilipas uli ng ilang panahon, magkakaroon ulit. So, kaya nga ang ina-advise dyan is surgical na. Pero pwede mo pong itry nyo ang Itera, doon yung i-focus habang nakatagilid kayo, i-focus nyo po doon sa anal area, doon sa may parte ng fistula mismo. Na 15 minutes o 30 minutes po. Okay, so pwede. Pwede daw po ba i-blower ang nag-oxygen na sa palibot daw ng puso ay may tubig? Apo, pwede po. Pwede kasi usually kung nag-oxygen na, ang problema niya is yung lungs na niya. Di ba? Kaya meron tayong ginagamit na yung pulse oximeter. Yung ba din nakita niyo yung device na kinakabit sa dinong mga uso-uso ang COVID, di ba? Pag chinecheck natin kung ang kanyang lung function ay maayos, nilalagyan po yung device yung pulse oximeter. Doon nakikita natin kung maganda ang flow ng oxygen sa ating circulation po. So yung sa lungs, kung nagkakaroon ng magandang circulation, oxygenation, then nakikita po yun sa ating pulse. Yung kaya pulse oximeter sa ating dito sa kuko na may measure niya yung device na yun kung ang oxygenation po ay maganda. So pwede po, pwedeng gamitin ang Itera Care kung ang problem is heart problem man or sa lungs mismo ang diferensya. Usually kasi kaya nagkaroon siya ng congestive heart failure na or cardiomyopathy or cardiomyositis, para pong gano'n ang condition niya. Pwede pong gamitin ang Itera Care. Okay. Doc, yung tubig po sa palibot ng puso, can you consider that as water retention po? Hindi basta water retention. Ibang dahilan noon. Ibang dahilan. Okay. Ayan. Yung pulmonary congestion, yun ang water retention mismo. Yung pulmonary congestion. Tapos ang manifestation po nun is edema. Yung difficulty of breathing, nahihirapang huminga. Tapos sila paghihiga sila, kinakailangan ng kanilang unan ay medyo mataas. Ang kanilang elevation ng kanilang higa is 45 degrees or more. Minsan gusto na nakaupo. And then later on, pwede magkaroon sila din ng manifestation as edema, yung manas sa pwede nga ascites, yung tiyan niya ay napupuno ng tubig. Pwede ring edema. Kasi ang Itera Care daw po, di ba, is very good for yung sa water retention.
detention. Yes po. Alright. Doc, sa vertigo daw po, where and how long to blow? Yan, sige po. So sa vertigo, siyempre ang vertigo po ang problema na is nasa inner ear. So kaya lang po, lagi tayo nagko-concentrate lang sa inner ear. Actually, sa akin po mga pasyente, pag tinatanong ko sila, umiinom na sila ng mga pang sa vertigo, hindi naman po tumataas ang presyon nila, wala namang problema sa eyes. Usually po nasa muscles ang problema. Ano? Yung una yung dito, yung trapezius muscle at saka po yung dito, yung sternocleidomastoid muscle. So ito po yung yan, ito meron po akong libro. Anyway, kaya nga piniprepare daming ko ito. books. Yan, para merong references na dito ko po binabase yung aking mga ginagawang pagtitreat. Kasi ako po ako matyaga akong basa ng basa. And then so, dun sa mga binabasa ko po, nai-apply ko. So sabi nga daw po dito sa librong ito, yung mga trigger points na sinasabi. Trigger points yun yung mga kung tawagin natin din sa is lamig din, yung pag minsan merong pag pinisil ka may masakit, trigger point po ang tawag doon. Or isang doon is yung yung myofascial pain syndrome, yung lamig na tinatawag. So pag merong mga lamig yan, yung usually dito or dito, yun po ang pwede. So pwede nyo pong i-blow ito magkabilang side ng tainga, pwede nyo po i-blow yung balikat and then i-blow nyo po yung anyway, pag naman po tayo ay nagbe-basic protocol, lagi nating sinasama. Pero mas tatagalan niyo po dito sa part na ito kung meron kayong vertigo. 5 to 10 minutes. Kasi pag yung basic protocol, 1 minute lang yan. Pag po may vertigo, tagalan niyo po ito. So gawin niyo po ito mula tainga pababa. Pag ganun. Hindi po sa tainga lang. Pag ganun. Masakit. Okay. Mainit pag nakafocus. So, dapat po igagalaw-galaw para tamaan din po ito. Pababa, tamaan din yung balikat hanggang dito sa may sternocleidomastoid, yung side ng leeg. Ayan. Thank you, Doc. That's very clear. All right. The time now is we only have 9 minutes po to 10 o'clock. So, bibilis-bilisan ko na rin po yung pagbasa. Stage 2 breast cancer daw po after 3 months of using Itera Care Classic. Ang bukol niya nawala. Oh, wow. MRI November 17. The result is negative. No chemo, no operation. Wow, salamat po for sharing amazing. this. Salamat sa Itera Care. Alright. Akala ko question. Sir, buti na lang may testimony pala. Sa my cervical cancer daw po na stage 3, paano daw po i-blow? Anong cancer yon? Cervical cancer po. Sumasakit daw po ang puson at likod niya. Hindi na makakain at makatulog. So, i-blow niyo po doon sa perineal area. Pwedeng sa may mismong puson, hypogastric area o perineal area. Mismo, halimbawa po, gagawin niyo, edi kayo ay yung nakalitotomy. Ibig sabihin, litotomy, yung nakakaang para manganganak. And then doon niyo po i-focus yung Itera mismo doon sa areas po ng cervical area, yung pang sa vaginal area po, doon niyo po i-focus po. Perineum po tawagin din natin. Okay. How about sa 15 migraine? to 30 minutes po gawin niyo po. All right. How about sa migraine, Doc? Migraine. Apo. So sa migraine, migraine kasi is vascular problem yun sa so kung mga headache natin, pwede natin i-focus sa frontal area lang. Sa frontal area na lang natin. 15 to 30 minutes po, pwede. So, pero importante yung basic protocol. Okay. Nakakatulong daw po ba ang Itera Care sa may damage na spinal cord, may fracture sa portion ng backbone niya din affected, ang dalawang paa niya at hindi na po nakakalakad? Spinal cord daw po, may fracture. Hello, Maybe I could probably share on that. Because medyo choppy, medyo napuputol. All right. Sige po. Doc Bunny, medyo, ayan, sige, Doc Bunny, clear po kayo? Am I clear? Yes, yes. Go ahead po. Basically, yung diagnosis ko talagang
wala naman akong fracture sa spine, pero yung aking disc talagang nag-rupture, nag-prolapse siya. So, naipit niya may injury sa aking spinal cord. When you say cure, hindi pa ako nagpapa-MRI, but I'm going to have my schedule. Pero I'd like to. I'd like to see kung merong progress na umigi at yung prolapse kong aking disc, gusto kong i-confirm. Ito'y hindi ko pa alam, i-confirm ko pa lang kung aking disc ay umigi or ibig sabihin, bumalik siya sa dati niyang kalagayan na hindi na siya yung parang bumuka na umipit dun sa aking nerve. So, the only thing that I've seen is unang-una ay nawala yung pain and discomfort ko. So with regards to kung talagang naayos ba yung aking disc, spinal disc, at kung medyo hindi na siya umiipit, ay malaking bagay talaga. So iko-confirm ko pa lang at tignan natin. Pero yung isang simptomas na nawala na yung sakit at nawala na yung pain, malaking bagay yon. Yeah. Napakalaking bagay yun. Kasi yun ako sabi ko sa sarili ko, kahit ako magkaroon ng spinal stenosis, basta hindi lang masakit, okay na ako. Alright. Okay, matanda na naman, okay na. Ganun lang. Thank you. Yes. Alright. Thank you so much, Doc. Hindi po, Doc Ibay, we cannot see you po. But your name is still here, pero hindi po namin makita kayo sa video. Can you speak, Doc Ibay? Yes, hello. All right. Sige. Akala namin na wala na naman kayo, Doc. Nawawala. Medyo mahina ang internet namin. All right. Yes. Oo. Mabuti na lang laging nandiyan si Doc Bani, tas sumasakto talaga yung tanong na Ganun ba? sa case po niya. Okay. Thank you so Oo. much po. Colon cancer daw, Doc, na ayaw na po magpa-opera. Pwede daw po bang gumaling using Itera Care? Well, sabi nga natin, hindi natin sasabihin gagaling. Pero at least po, yan, yung mga, yung kung siya'y nahihirapan, hindi makakain, laging in pain, hindi makatulog, yun po ang matutulungan ng Itera. Pero hindi po yun gagaling. Sorry to say, hindi po gagaling. Yes, okay. Marirelieve lang ang pain. Doc, how about ito? Both hip na replacement na daw po ang tuhod